More Ateneo players come forward as law enforcement investigates the drowning of student athletes Rene Baterbonia and Divine Adili. The details from mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, sino mga dumating dyan sa CIDG? Yes, Chegong, dali ng nandang 9:30 AM ay nasaksihan natin yung pagdating ng mga kasalukuyang players ng Ateneo Blue Eagles dito sa tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. At ang nakita natin ay pito yung bilang ng mga players na dumating kaninang umaga. At ang isa sa mga na-identify natin is si Sean Tuano, na alam natin na isa sa mga matalik na kaibigan ni Divine Adili at kanya ring teammate na kasama rin doon sa naging team building sa Dipaculo, Aurora. At Diego, kahapon, former players yung nakita natin dumating. At ngayong araw naman, itong mga current players na ipinasabina ng CIDG para sila naman ang magsalaysay ng mga nangyaring events and ano ba yung tunay na pangyayari during that incident nga ng pagkasawi nila Rene Baterbonia and Divine Adili. At although hindi sila nagbigay ng pahayag sa atin kanina, ay ngayon lamang sa katatapos na press briefing nakapanayam natin si CIDG Director Alexander Morico, kung saan binigyan niya tayo ng maikling update kung ano ba yung kanilang nakuha so far from the investigation kahapon and today from the former and current players. So ngayon daw, Diego, ang nakikita nila is nagko-corroborate daw yung naging kwento nitong recent and yung former players, pero they can't say for now yung mga exact na binitawan nilang salita dahil nga the investigation is still ongoing. Actually, kanina nga daw, yung itong pagpunta ng mga current players this Wednesday, this was requested by their legal counsel na i-move. Dahil the players are still traumatized pa daw from what happened. At actually, during the investigation, nag-invite din sila ng psychologists and therapists in case na kailanganin itong mga players while they are under investigation dahil nga possible daw na matrigger yung kanilang traumatic experience while telling their story. Kaya nag-invite din sila ng mga psychologists and therapists para may intervention in case na kailanganin itong mga players. At ang kanila daw mga kasama, bawat players, meron silang sariling legal counsel at kasama rin yung kanilang parents. Although right now, hindi pa nila ma-confirm yung eksaktong pangalan ng ibang players for their privacy. But for now, ang in-expect daw nila sana, ang pinasapina nila ay 10 current players. And meanwhile, 7 lamang yung dumating. And from what we know, Diego, we're not sure kung kasama dito is si Keeper Alas and si Sam Reyes, yung na nagsalaysay sa podcast na kasama sila sa nalunod. No? We're still yet to confirm, Diego, kung sila ba yung isa doon sa ipinasapina ngayong araw na hindi nakadalo. But tomorrow, we're expecting more players na darating. Possible din daw officials from Ateneo na magpunta bukas. And actually, Diego, no, another story to account din is yung una nating nalaman is 300 meters away from the resort daw yung activity. But from the stories or yung sa mga sinabi ng mga investigations with the current players is 700 meters away pala ito from the resort. And yung 300 meters away daw pala, Diego, is ito na yung napadpad na sila sa Pangpang dahil nga inadod na sila ng waves. And yun daw naking speculation na may weights na hawak itong si Coach Tab Baldwin as yun pala yun daw ice drone. And there is a second subpoena para kay Tab Baldwin para magpakita on Friday. And isa ito sa mga nire-request ng CIDG na makita nila yung copy ng drone footage na hawak nga ni Head Coach Tab Baldwin during that time, Diego. Just before I let you go, quickly lang kasi may lumalabas din na report na based on the video na si the late Divine Adili tried to rescue Rene. Kumbaga parang nauna ata nalunod si Rene and Divine swam a little deeper to try to get to Rene but unfortunately hindi umabot. How true is that? Nabanggit ba yon? As of now, Diego, no, hindi pa sila makapagbigay ng detalye dito. If this was true na si Divine nga ay isa sa mga sumagip kay Rene. But right now, ang speculation na kanilang titigdan, meron din kasing lumalabas online na may false pa daw si Adili nung siya ay sinagip. And merong mga ganong accounts eh. Pero Diego, sa ngayon, with that speculation ay in-invite din, pinasapina rin daw itong mga first responders na nag-respond and nag-CPR nga daw dito kay Adili to verify and para malaman kung tunay nga ba itong allegations na ito na
may pulse nga ba si Adili, and then the CPR stopped during the time. Sa ngayon, hindi pa nila ma-verify, Diego, no? But we're expecting na magpakita rin sila with their subpoena on Friday, Diego. Okay, keep us updated. But for the meantime, thank you for your report, mobile journalist Jas Paredes.